ang tinapay na binigay ng Lord ay hindi yung mabubusog ka lang. Amen? Kasi dinidiscern natin parati sa isip natin. Kaya ka pupunta sa restaurant, gusto mo mabusog ka. Dahil gutom ka. Amen. Pero the truth, no? When Jesus came, hindi yung binigay ni, sabi nga ng Bible, ano? Balikan nga natin yung kanina, sa John 6:32. Sabi ni Jesus, Jesus told them, I tell you the solemn truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven. Kasi tuntua yung tao during the time of Moses na every morning merong bagong bread, no? Kapag tapos na yung morning, pagtapos na yung umaga, sa evening yung bread nawawala, napapanis na. Kaya hindi in-advise ni Moses na kainin pa yung mga natitira or sa mga natitirang bread kasi there are new every morning. Sabi mo sa katabi mo, yung nabasa mo kahapon, panis na yun ngayon. Amen. May bagong revelation na naman. Basahin mo uli yun. Bago na naman ang revelation sa iyo. Amen. Paulit-ulit lang ang umaga pero hindi nababago ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya itong sino rito nakabasa na ng full Bible from Genesis to Revelation? Taas nga ang kamay. Isa, may nakita akong isa. Totoo ba yun? From Genesis to Revelation, na mineditate mo talaga ang Bible. Taas nga ang kamay. Marami rito, alam ko. Liars stay to church. Kailangan magtaas ng kamay kapag nabasa na natin. Bakit wala? Grabe naman. Wala bang rito, hindi liar? No, actually, we need to not only to understand, but to feed our soul. Yan po yung pagkain ng ating soul. Bakit? Sabi ni Jesus, John 4:34, ano yon? John 4:34, ang pagkain ko or my food is to do the will of the one who sent me and to finish it. To finish His work. Kasi wala kang matatapos dito sa mundo. Matatapos mo yung pinanood mo kanina na drama, no? Pero hindi yung salita ng Diyos na pinagagawa niya. Amen? Matatapos mo ang elementary, matatapos mo ang high school, matatapos mo kahit college, pero yung work na dito sa mundo ginagawa mo, hindi mo matatapos yan. Hanggang sa ikaw ay paglipasan na ng panahon. Amen. So maraming mga building dito natapos namin. Pero hindi pa rin tapos ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Meron ka pang gagawin actually. At ang gusto niya na kainin mo araw-araw ay ang kanyang mga salita. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Now, in verse 32 of John chapter 6, Jesus told them, I tell you the solemn truth, it is not Moses who's given you the bread from heaven, but my Father who is giving you the true bread from heaven. Kasi kahit yung sasakyan mo, no, bago, maganda, new edition, no, yung gawa pa ni Elon Musk, no, na di kuryente, wala nang gasolina, yun ba yun? At wala na rin driver.
Paano kaya yun, ano? Sino kaya bibigyan ng lisensya ng RTA pag ganun? So, minsan nag-iisip ako, no? Kasi darating ang araw, no, yung pinapanood yung, ano yun? Ano ba mga cartoon na pinapanood natin madalas? Yung mga lumilipad, mga sasakyan. Oo. Next time, ganun na sasakyan mo. Sabi mo sa katabi mo, next time, ganun na sasakyan mo. Huwag ka muna mag-dream ng sasakyan ngayon. Kasi iba na lisensya nun eh, no? Lilipad ka na eh. Amen? So, the thing is, paikot-ikot lang ang mundo, pero pare-parehas din ang pangyayari. Naalala ko 1986, nandoon ako sa kalsada, no? Nakikibaka, makibaka, huwag matakot. Ngayon nakita ko na naman sa TV, ganun pa rin. Walang pagbabago. Amen? Kung sino yung mga nandun sa kalsada noon, ngayon, sila pa rin yung nasa kalsada ngayon, nag-iba lang ang mga itsura. Yung iba tumanda, yung iba naloko nila mga bata. Amen. So the thing is, walang pagbabago sa mundo, pero ang pagkain ng Lord na binibigay sa atin, ito ay hindi nababago kailanman. Sabi nga ng Bible, ano? Tingnan natin yung John 12 ba yan? Matthew 13 verse 31. Matthew 13 verse 31. Sige nga, basahin nyo. Want to go? He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Hindi yata yan ang gusto kong palabas sa Matthew ba yun? Or Mark 13, sorry. Sa Mark 13, verse 31. Kasi sabi ng Lord, no? Okay. 1, 2, go. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Heaven and earth. Sino ba gumawa ng heaven and earth? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. Ibig sabihin, yung God, siya mismo, yung salita niya, mananatili. Pero ang heaven and earth mawawala, pero yung salita niya ay hindi magbabago. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So be ready. Kasi kung ano yung nakasulat sa Bible at hindi mo nabasa, baka sabihin mo, Lord, walang nagturo sa akin. Walang nagbigay sa akin ng ano. Hindi, ikaw mismo ang magsisik. Amen? Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Lord, hindi si Pastor Don o si Pastor Lani, kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Lord, hanapin mo. Kaya sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano ba pangangailangan mo ngayon? Then that is only an additional. Amen? Hindi yan ang yung kumain ka at matulog maghapon. No. Meron pang mas maganda bagay ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Nakuha natin? Amen? Naintindihan nyo ba? It is not only by eating and drinking you will satisfy your body. Your soul is more important than your body. John 6:63. Ano yun? The Spirit gives life. The words that I have given unto you or speak unto you, they are full of spirit and they are life. Kaya sinabi ni Jesus Christ, yung words niya, no? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Hindi mawawala ang salita ng Diyos kung ito ay nasa puso mo. So begin this December, no? I urge you to begin studying and meditating the Word of God every day. Every day. Kasi yan po yung pagkain ng soul natin. Ano ba yung na-soul natin? Yan yung Jesus Christ na tinanggap mo to lead you in this life. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Kaya kung hindi ka children of God, at ikaw, yung flesh na ito mawala, saan ka pupulutin? Sino na ang magiging father mo kung wala ang Diyos sa buhay mo ngayon? Kaya nga, let thy kingdom come, let thy will be done here on earth as it is in heaven. Yung will niya sa earth, sa heaven. No, yung paghahari niya sa heaven, dalhin natin dito sa mundo. Let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. So in the passage that we read in John chapter 20 verse 24, basahin nga natin. John 20:24. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came. Ito po yung senaryo na si Jesus Christ ay bumalik na dito sa lupa. So nanatili siya rito, no, for 40 days. At marami ang nag-testify sa kanya na nakita nila si Jesus na namatay at nabuhay muli. So in verse 25, the other disciple told him, "We have seen the Lord." But he replied, "Unless I see the wounds from the nail in his hand and put my finger into the wound from the nails and put my hand into his side, I will never believe." Ganyan po katigas si Thomas. Kasi sa kanya, to see is to believe. Sabihin mo sa katabi mo, I believe before I see. Ganyan po ang faith natin. Ano? Kay Thomas talagang ang thinking niya, no, is in the world. Kaya sabi niya, kung hindi ko malalagay ang daliri ko o ang kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na siya yun. So, in verse 26, 8 days later, the disciples were again together in the house, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Kapayapaan ay sumayo. Yan po ang totoong reason bakit napunta rito si Jesus Christ. Bigyan tayo ng peace that passeth through all understanding. Pero ang mundo, ano binibigay sa'yo? Gulo ng utak mo. Amen. Hindi ka mabigyan ng kapayapaan ng mundo. Amen? Lahat ng problema bibigay sa'yo. One time, no, nag-arkila ako ng car. No, rent a car ako. Sabi ko, ayoko na nga magdadrive Pero dahil nga gusto kong iserve ang ating mahal na bishop, so nag-rent a car ako. Yung Wednesday ba yun, nagising ako ng medyo late. Naku po, papaalisin na bishop papunta ng Abu Dhabi. Kailangan samahan ko. Walang sasama So, kailangan ihatid ko. But all things work together for the good to those who love Jesus. So, yung dinrive ko yung sasakyan, merong isang van na sinusundan ako.
hindi ko namalayan, merong isang van pala na nakahinto roon, nakahazard. So, binusanahan ko ng binusanahan yung kasi late na. So, lumusot yung van, nakalusot. Nasa likuran niya ako, hindi ko namalayan na merong van na sa harap. So, pag iwas ko roon, sumabit ako. Ay, sabi ko, glory to God. Na 5,000 ako. Anyway, that is only a money, no? Ang sabi ko, God will provide. All things work together for the good to those who love Jesus. Kung ako ang maghatid sa kanila, hindi rin pala kami magkakasya roon dahil sa gamit na dala-dala nila. So, anyway, sabi ko, maigi na rin at hindi ako nakarating doon dahil yun nga, hindi ko alam kung ano pang mas malala na mangyayari. Scratch lang naman yon, kaya lang very expensive. So anyway, no, yung mga pangyayari na yon, hindi ko inaano yon na hindi ko binabaliwala or hindi ko binibigyan din ng importansya. Because I do believe God has a purpose. Amen. Kaya sa buhay nyo, kapag may aksidente, huwag kayong, kailangan may peace kayo. Yung peace that passeth through all understanding. Mawalan kayo ng pera, okay lang yan, pera lang yan. Kasi bukas may bibigayin Diyos sa inyo, mas malaki. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala sa pera. Tomorrow, God will give you more. Amen? According to His riches and glory. Kaya nga sabi dito ni Cyril kanina, no? Hindi yung tatay mo, hindi niya pababayaan na ikaw ay umiyak ng umiyak maghapon. Kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya rin. Amen? Pero kung hindi yung wants mo, kundi yung needs mo. So araw-araw bibigyan kanya ng pagkain na kailangan magawa mo rin, no, to finish His work. Kaya kanya bibigyan ng pagkain like Jesus Christ, no, John 4:34, is to finish the work of the one who sent Him. So sabi rito sa verse 27, then He said to Thomas, put your finger here and examine my hands. Extend your hand and put it into my side. Do not continue in unbelief, but believe. Sabi mo sa katabi mo, alisin mo na yung unbelief. Only believe. Sino dito gusto miracle ngayon? Taas ang kamay. Ha? Taas ang kamay. Lahat ng namumblema sa pera, taas ang kamay. Praise God. Pare-parehas tayo. Pero sabi ng Bible, alisin mo yung unbelief. Kaya ng Lord yan. Amen? Yugyugin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang mamblema sa pera. Pabayaan mong ang pera mamblema sa'yo. Pastor, ang hirap yatang paniwalaan eh. Maniwala ka lang. Sabi rito, no? Kay Thomas, ikaw hindi ka marunong maniwala eh. Do not continue in your unbelief, but believe. Stop doubting and believe. Huwag kang kasi yung doubt, no? Maduda ka masyado. Walang mangyayari. Amen? Hindi magkakaroon ng miracle kapag nagdududa ka. No? Kapag ang isip mo, limitado lang. Sabi mo sa katabi mo, lawakan mo ang pag-iisip mo. Kasi malawak ang Diyos natin. Amen? He created heaven and earth. Sabi niya, lahat magpapass away pero hindi ang kanyang word. Bakit? From His word, everything was created. Tama po ba? Walang heaven and earth.
Pero nandyan na ang Diyos. Ano ang hindi niya kayang gawin para maniwala ka? Di ba? Wala ka pa rito. Sabi niya, alam ko na kung ano future mo. Pero pag hindi mo pinaniwalaan, wala kang future. Wala kang pinaniwalaan eh. Amen? Jeremiah 29:11, for I know my plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Di ba? Kung hindi mo pinaniwalaan yun, yung verse 12, hindi mo masasabi. Ano yung verse 12? Jeremiah 29 verse 12. Yan yung pangako ng Diyos. Amen? Pakilagay mo nga, Jeremiah 29:12. Mukhang natutulog yung natin. Okay, ready? 1 to go. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Sino rito nag-pray kaninang umaga? Ano ine-expect nyo? Ha? Answered prayer kasi sabi niya, I will listen to you. Verse 13. Verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kapag hinanap mo siya ng buong puso, masusumpungan mo ang Diyos. Kaya ka naiiyak. Lord, kasi walang magpapaiyak siya dito. Amen? Ang magpapaiyak sa iyo yung presensya ng Diyos. Para maramdaman mo ang pagmamahal niya sa iyo. Yayakapin ka niya. Iinit ang iyong buong katawan because of His love. His presence will going to determine that, son, daughter, I am here. Kaya yung verse 14, anong sabi diyan? Verse 14, I will be found by you, declares the Lord. Okay, go ahead. And will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. Amen. So, babalik ka ng Lord doon sa lugar na talagang dinesign niya para sa iyo. Kung ang design mo ay pumunta ng Canada, doon ka dadali ng Lord. Kung dinesign ka ng Lord na ikaw ay pupunta ng Australia, sa Australia ka pupunta. So, kung dinesign ng Lord na manatili ka sa UAE, dito kanya pagpapalain. Kung dinesign ng Lord na ikaw ay makapunta ng New Zealand, sa New Zealand ka. Kung dinesire mo naman na makapunta ng Afghanistan, sa Afghanistan ka makakarating. So, it's upon your desire of your heart. No? At pag na-please mo ang Lord, no, He will grant everything that what you desire. Amen. Kailangan ikaw sa iyo magsisimula. Kasi ang Lord nagplano na para sa iyo. Pero kung wala kang dinesire, sabi ko nga, kung wala kang pinaniwalaan, walang mangyayari. Amen. Do you believe? Do you believe? Kaya si Jesus Christ, sabi niya kay Thomas, Thomas, then He said to Thomas, put your finger here and examine my hands. Tingnan mo yung kamay ko. May butas pa. Extend your hand and put it into my side. Do not continue your unbelief, but believe. Ano sabi ni Thomas sa verse 28? Sabihin nyo nga. John 20:28. Okay, read. 1, 2, 3. Thomas said to him, My Lord and my God. Grabe, no? Kung hindi mo pa maranasan, hindi mo sasabihin, my Lord and my God. Kung hindi pa magpakita sa iyo ang multo
hindi ka pa maniniwala. Sino rito nakakita na ng multo? Ha? Taas nga ang kamay. Sino nakakita na ng multo? Mabuti pa multo, pinaniniwalaan natin. Pero si Jesus, hindi mo mapaniwalaan. Pero araw-araw nandyan lang. Gusto niya basahin mo siya para maunawaan mo kung ano ang buhay dito sa mundo. Amen. Jesus said to him, "Have you not believed because you have seen me? Blessed are the people who have not seen yet have believed." Sabi mo sa katabi mo, I believe. Umalis ka sa akin, unbelief. Minsan nasa kasama yan no? Huwag mo samahan yung mga hindi believer. Amen. Sumama ka sa mga believer, lalakas ang faith mo. Amen? Now, Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciple which are not recorded in this book, in verse 30. And verse 31, "But these are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." So, if you believe, there is miracle. Kasi ang importante, yung hindi mo nakikita kaysa nakikita mo. Kasi marami, pinaniniwalaan nila yung sinabi ni vlogger. Pupunta rito sa utak mo, tama siya. Ando naman sa Senado, nag-counter naman nung sinabi ng vlogger. Uy, hindi pala tama yung pupunta na naman sa utak. Magugulo ka na. Mawawala na yung peace of mind mo. Amen? Mawawala yung focus mo doon sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ano ba ang totoo? Salita ng Diyos. Do not worry and do not believe on the politics. Politics nga kaya nga sinasabi ng mga politikong tao, politiko lang to. Kapag nagsisinungaling, politiko lang to. Hindi nyo kasi alam ang context. So, the thing is, we have to focus on the Word of God and pray for our country and for the surroundings na meron tayo. Nakikita natin, nagkakagulo sa Middle East. Ang Israel, nagkakaroon ng bombahan. Pray. Amen? Kasi kapag nagpe-pray ka, God listens. Amen? Nagkaroon ka ng problema financially, pray. Nagkaroon ng problema yung kasama mo, nagkaroon ng sakit, pray. Pray without ceasing. This is only the solution that we need in order for us to have peace. Hindi sa country mo, sa iyo. Kasi you cannot have peace kapag nakapokus ka sa mundo. Pero kapag nagkaroon ka ng focus dito sa Word of God, then you have peace that passeth through all understanding. Bakit passeth through all understanding? Kasi makikita mo at mauunawaan mo na ito'y nakasulat na lahat. Kaya may peace ka. In our generation, patuloy na magkakaroon ng mga ganyang pangyayari. Ang masama, lalong magpapasama. Magpapakasama. Ang mabuti, lalong magpapakabuti. Kaya hindi mo mauunawaan yung mga nangyayari kung hindi ka nagbabasa ng Bible. In our generation, ganyan ang mangyayari. The love of many will become cold. Kaya nga nung nagpunta ako sa Amerika, ay, totoo ang Bible. Bakit? Kukunti yung mga nasa church. Amen. Wala na halos laman.
ang mga churches doon, ang lalaki pa naman. But glory to God, nandito tayo, pinalalakas pa ng Lord. Amen? Tayo ang magbabalik ng mananampalataya sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. But you need to believe. Alisin mo yung doubt. Alisin mo yung takot. Kasi ang takot ay nasa isip lamang. Masdan mo. Kantayin, no? Na, 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 na. Takot ay nasa isip lamang. Kaya ganyan si Thomas eh. No? Ang isip niya natural. Bakit? Natural siya yung nakikita niya. Yung naamoy niya, naririnig niya, nararamdaman niya. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi niya, "Blessed, have you believed because you have seen me? Blessed are the people who have not seen and yet have believed." So ito po yung ating theme for the month of December. Patuloy natin na paniwalaan na si Jesus Christ is the Son of the living God. And the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ang buhay ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa John 10:10 sinabi niya, "The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life, life more abundant." Ang buhay natin magiging abundant if you believe in the Word of God. Dahil lahat ito ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.